Hello guys, welcome to Team Apro TV. Please like, share, and subscribe. Hello Team Apron! Welcome to our new vlog, and this time, pupunta po tayo sa Kai Tak Cruise Terminal in Hong Kong. Yes po, dahil sasakay tayo ng Resorts World 1 cruise papuntang Japan. This is the first time na mag-celebrate kami ng Christmas outside the country. This cruise vacation is 6 days and 5 nights starting from December 24, which is the Christmas Eve, hanggang December 28. Papunta po itong Japan, specifically sa Naha and Miyakojima Island in Okinawa. And ang good news po niyan, this is visa free. So hindi nyo na kailangang mag-file pa ng visa papuntang Japan at mag-asikaso ng mga requirements. Kasi pag Filipinos, free na free ang papuntang Okinawa Islands. Kung napanood nyo po yung vlog namin sa Norwegian Cruise Line na nag-embark from Manila sa South Pier, naku, malayong malayo ang Eva Macapagal Cruise Terminal ng Pilipinas compared to Kai Tak Cruise Terminal ng Hong Kong. Bukod sa walang traffic papunta dito, sobrang laki ng kanilang cruise terminal. No wonder kung bakit marami pong cruise ships ang home port dito. Very organized din po ang kanilang registration booth. Ang kailangan lang i-present upon check-in ay ang valid passport na may 6 months validity before the expiration date. Of course, yung photocopy or yung printed copy or even screenshot ng inyong validation na kayo ay nakapag-book sa Resorts World 1. And of course, don't forget to have a photocopy of your passport, yung bio page kung saan nakalagay yung pangalan nyo, yung first and second page. Before kasi kayo makapasok ng cruise, kukunin ng staff yung inyong mga valid passports at iiwan sa inyo yung photocopy. Remember, bababa kayo ng Japan, photocopy po ng passport ng inyong dala. Then, ibabalik po nila yan, yung original passport, the day before matapos yung cruise vacation. Ang isa sa mga napansin namin na difference ng embarkation process ng Resorts World 1 compared to other cruise ships na napuntahan namin ay hindi iniiwan ang luggage. Kasi sa iba, pagpasok mo pala ng cruise terminal, isiiwan mo na yung luggage at lalagyan ng luggage tag, and then sila nang bahalang magdala ng luggages mo papunta sa cabin room mo. Pero dito, kung napansin nyo naman, kanya-kanya kaming hila. Luggage mo, hila mo. Sa part lang na ito ng embarkation process nila kami na hassle. 3 malalaking luggages kasi ang dala namin since before mag-cruise ay 4 days and 3 nights kaming nagstay sa Hong Kong. Bale, nag-Hong Kong Disneyland muna kasi kami and everything bagong pumunta dito. Kaya for us, mas prefer talaga namin yung iiwan yung luggage and then i-deliver na lang nila sa labas ng cabin room namin. Anyways, nandiyan na yan. Enjoy na lang natin. In the first place, Christmas Eve ngayon. Merry Christmas, guys! This is it! Officially, nasa loob na kami ng Resorts World 1 cruise ship and our first agenda ay puntahan na ang aming cabin dahil total na sa amin na yung mga gamit, i-diretso na namin doon. Bali, ang aming napiling cabin ay Ocean View State Room. Ito yung room na may bintana at kita mo yung dagat or yung sa labas. Pero pagpasok namin, nakasarado pa kasi sabi ni Kapitan daw ay huwag munang bubuksan dahil malakas daw ang hampas ng alon papuntang Japan. Bale, binuksan lang nila yung bintana namin nung nakadaong na kami sa Naha, Japan. After naming maibaba ang mga gamit, so hindi pa kami nag-ayos muna. So binaba muna namin ng mga maleta para pumunta sa buffet restaurant nila. Hindi po kayo masyadong maliligaw dito, slight lang, okay? Meron naman kasi silang directory sa labas at loob ng elevator kung saan makikita yung mga restaurant sila, mga amenities, pero kasi malaki talaga yung barko, kaya slight lang maliligaw kayo.
Maganda po ang amenity deck ng Resorts World 1 dahil ito lang ang may mahabang slide. So dito po na-excite ang aking anak na si Ayesha. Yung ibang cruise ships kasi na napuntahan namin ay walang slide. Yung iba naman meron pero kiddie slides lang. Ito, mahaba yung slide. Pero wala pang gumagamit ng amenities during this time kasi walang tubig yung pool. Dahil nga daw po is malakas yung alon. Nilagyan lang nila yan ng tubig nung nasa Naha, Japan na rin kami. So ito po ang tinatawag nilang Parthenon Pool. May mga jacuzzi rin po dyan. And dito sa deck na to meron ding gelateria, yung bilihan ng ice cream and drinks. Pero may bayad po yan. And by the way, Hong Kong dollars po ang ina-accept nilang currency dito. May table din dito sa mga gustong mag-ping-pong. And of course, itong outdoor amenity deck nila talaga, yung mga tambayan na mga gustong magmuni-muni, na mga nagastos nila sa cruise, or yung magpababa ng kinain nila. Dahil ito na, malapit na po tayo sa buffet restaurant ng Resorts World 1. Ang Lido Buffet Restaurant. Ayan. Dumating na po tayo sa pinaka-exciting na part na pinaka-paborito naming gawin sa loob ng isang cruise. Walang iba kundi ang Unli Food, Unli Lafang to the max. Talo-talo muna ito dahil sa gutom namin sa check-in process ay hindi na kami nakapag-video ng mga pagkain, diretso kain na. Pero later papakita ko sa inyo yung mga pagkain na meron dito sa Lido Buffet. Ayan, so after namin kumain, diretso tour na ulit tayo. At alam nyo ba guys, na very memorable sa amin itong barko na to dahil dito kami unang nag-cruise. Hindi pa Resorts World 1 ang tawag dito. Ito po ay Star Cruises Virgo dati. Yung cruise experience namin sa barkong to way back 2014 ang reason kung bakit kami na-addict sa cruise vacation. At nung 2018, alam nyo ba na ang barkong to ay nag-embark din sa Manila. At kaya ginrab namin yung chance na isama naman namin yung anak namin si Ayesha. So ito yung first cruise ship din ni Ayesha. And 5 years after, ayan na, welcome back to Star Cruises Virgo, now known as the Resorts World 1. So technically, pangatlong beses na kaming nag-cruise dito sa barkong to. May mga significant changes kaming napansin pero itong Parthenon Pool, itong amenity deck nila, walang pinagbago. Sige lang. Which is a good thing ha kasi sila lang yung may mahabang slide eh. Okay? And then ito naman po ang kanilang ESC Experience Love or the Arcade Hub. For me, importante to kasi yung mga kabataan niya, di ba? Tambay ng Quantum, ng Tom's World sa SM, sa Glorieta, Greenbelt. Kaya sigurado mag-e-enjoy sila dito. And based on our experience compared to other cruise ships, ang arcade hub ng Resorts World 1 ang pinakamalaki at halos pinakakumpleto kasi meron pang VR or augmented reality games. Ayan, yan yung wala sa ibang cruise ships. Oh, by the way mga ka-Team Apron, hindi to free ha. Kailangan mong iswipe ang iyong keycard para makapaglaro ka per game. And ang gamit nilang currency sa keycard is Hong Kong dollars. Nasa 16 to 18 Hong Kong dollars or more than 100 pesos ang per game dito. And iba din yung bayad sa VR games na nagre-range from 400 to 600 pesos pag kinonvert sa pesos. Kaya make sure na wag nyong hayaang mag-isa ang inyong mga anak sa arcade hub dahil baka swipe yan ng swipe, magulat ka na lang, ang laki ng babayaran nyo sa bill. Ayaw nyo naman sigurong maiwan sa loob ng barko, di ba? Para magugas ng plato. Char. At eto na nga, no, after mong kumain ng sandamakmak na pagkain sa buffet ng cruise, it's time to hit the gym para naman mapababa naman yung kinain mo. Para after nun, diretso ulit sa pagkain, di ba? So meron ditong 2 indoor pools, pero accessible lamang yan sa mga 17 years old pataas. Ganon din ang gym, bawal ang mga bata po dito. At ang good news, free of use po ang mga equipments inside the gym.
And ang maganda pa nito, bukas ito 24 oras. Yes po, kahit madaling araw ka pa mag-gym. And since ang mga restaurants and buffet nagko-close yan mga 9 to 9:30 p.m., meron po ditong water fountain kung saan pwede kang mag-refill ng inumin mong tubig. Meron din po ditong hair salon kung saan pwede kang magpagupit and magpaayos ng buhok. Kaya lang, nung entire cruise namin, wala naman kami nakita nagpagupit dito. Kasi, di ba, bago mag-cruise, nung ka na magpagupit. Mas mahal kaya dito sa loob. Pero in fairness, sa mga cruise ships na napuntahan namin, sila lang talaga yung may hair salon. Ngayon, kung sawa ka ng mag-arcade or virtual reality games, merong karugto ang ESC Experience Lab na tinatawag na The Zone, na kung saan may mga PS4 units for console gamers. So pipili ka na lang kung anong games from the Resorts World 1 game collection, then you can play. Pero again, may bayad po yan. May table air hockey game din po dito and mga board games. Ayan, so hindi ka talaga mawawalan ng mga gagawin dito. And kung ayaw mong gumastos sa paglalaro, edi mag-board games na lang kayo. Next naman ay ang kanilang boutique shops na makikita sa Deck 8. And minsan is nagsiset up sila ng table sa Deck 7 sa midship. Ayan. So, nung naggala-gala kami dito is sarado pa since ongoing pa yung embarkation process. Hindi pa kompleto yung mga passengers, hindi pa umaalis sa port. So, given na nakasara siya. So, ang trip mo ay bumili ng mga authentic and branded bags, perfume, watches, jewelries, clothes. So this is the spot for you. Actually, this is the perfect spot for you. Ayan, kasi maganda po nito, tax and duty free po ang mga bilihin dito. Yes po, malaking tipid. Kaya marami rin pong mga nagko-cruise ang talagang ginagrab yung opportunity na bumili ng mga authentic items dito. Dahil malaking tipid talaga, aminin natin, kapag wala ng tax, 'di ba? Kaya yung mga seasoned cruise travelers, yung mga paulit-ulit na ilang beses ang nakapag-cruise, is talagang sinasama nila sa budget nila ang pamimili ng mga items dito. Pero kung first time mong mag-cruise, walang problema dahil napanood mo naman ang vlog na ito, kaya mapaghahandaan mo, 'di ba? Ito naman yung Candy Kingdom na tinatawag kung saan pwede kang bumili of course ng mga sweets, candies, gummy bears, chocolates na few steps away lang from the boutiques. So pwede ka ditong bumili ng pasalubong or pwede kang bumili ng kutkutin kapag ginutom ka ng madaling araw kasi wala pong bukas na restaurants from 10:30 p.m. to 6 a.m. Katabi lang ng boutiques and ng Candy Kingdom ay yung dalawang specialty restaurants, ang Umi Uma Japanese Restaurant that serves of course Japanese foods for lunch and dinner, at ang Hot Pot na lunch and dinner lang din bukas that serves a wide variety of soup bases and ingredients. Take note mga ka-Team Apro na hindi ka pwedeng basta pumasok dito at kakain ka at aalis. May bayad po yan. Dito naman tayo sa Center of Entertainment. Every night, walang iba kundi ang 800 seat capacity ng Sojak Theater. Ayan, so gabi-gabi po ay may piniplay po ditong mga production shows na pinapalabas by 2 batches every night. Complimentary po yan, meaning wala po kayong babayaran pagpasok nyo para makapanood ng shows kasi binayaran nyo na yan nung kayo po ay nagbayad ng cruise fare. Pero first come first serve basis siya, kaya kung ayaw mong puro ulo na mga nasa unahan mo, yung nakikita mo, agahan mo. Since 6 days and 5 nights yung cruise, ay naka-perfect attendance kami sa 5 shows na pinalabas nila. Except doon sa show na may bayad na adult only, which is yung Dream Boy. So hindi na kami umattend kasi may bayad eh. Ngayon naman po ay pupunta po tayo sa Grand Piazza, which is the fun activity center ng Resorts World 1. On our way there is madaanan natin ang isang fine dine specialty restaurant known as the Silk Road that serves Chinese cuisine. And since ang cruise na to ay papuntang Japan, meron po sila ditong tax-free na souvenir shop selling
Japanese foods and items. At kung mapapansin nyo po, no, karamihan ng mga nakakasalubong namin dito ay Chinese, which is given naman kasi ang home port ng Resorts World 1 ay sa Hong Kong. And sa buong capacity ng Resorts World 1 na 1,100 passengers ay 39 lang daw kaming Pinoy na nandito, diba? So andito na nga po tayo sa Grand Piazza, located at the center of the ship sa Deck 7 midship. So dito po marami nagaganap na mga activities. So nagpapa-movie premiere showing po sila dito, nagpapa-open mic karaoke, nagsisymposium or forum, may mga bandang tumutugtog, may sale din sila dito ng mga bags and other items. And ito rin yung venue kung saan sila nagpapa-bingo. Yes po, may bingo activity rin dito. So lahat ng lineup of activities ay makikita nyo kapag in-scan nyo yung kanilang QR code. So everyday po yan. So bukod sa mga nagkalat na TV monitors kung saan makikita yung mga activities, ay pwede nyo rin yung i-check sa inyong mga phone. Just scan their QR code. Dito sa Grand Piazza nyo rin makikita ang kanilang reception or customer service area. Pwede kang mag-inquire or magpabook sa kanila ng mga shore excursions na ang cruise mismo ang nag-arrange. So mamimili ka na lang kung saan mo trip magpunta na pasok sa budget mo. In our case is we decided na mag-DIY na lang sa Naha and Miyakojima. Since babalik naman kami dito by December 2024 aboard Norwegian Spirit naman. Take note ha, optional lang po ang shore excursion. And if you decided na mag-shore excursion sa kanila, isa-swipe lang nila yung keycard nyo and babayaran nyo na yon at the end of the cruise. Ito naman ang hooker-style specialty dining restaurant ng Resorts World 1 that serves fast food Asian international favorites. So kung nagutom ka ng midnight, madaling araw, ito rin nag-iisang restaurant na pwede mong takbuhan. Dito rin located ang Matcha Ice that serves assorted matcha desserts. And if you're a type of person na gusto ng mga serious games like casino, ayan. So this is for you, Resorts World at Sea. So nandyan yung mga slot machines, card tables, mahjong table, bingo table, at kung ano-ano pang table. So consistent po yan, lahat ng cruise ships bawal kumuha ng pictures or video sa loob. So dito po tayo sa kabilang side naman, pabalik ng reception area. So dito marami kayong machines na makikita, claw machines, coin machines, at kung ano-ano pang machines na basically dito mauubos ang pera mo. Kung na-miss mo nang kumain ng cake, so this is for you, the Little Cake Cafe. And then few steps lang ay makikita mo na ang isa pang specialty dining shop nila, ang Mozzarella Restaurant and Pizzeria. O, di ba ang arte? Nag-serve lang naman yan ng pizza tsaka pasta. So, sa dami na mga kainan mo dito, para na siyang food court talaga. Tapos, may mini grocery pa. O, saan ka pa? So, eto na nga po, no? Pabalik na po tayo sa Grand Piazza kung nasaan yung reception area. And, aside from that, is meron din po ditong kainan ng merienda known as the Lobby Cafe. Ayan. So kung trip mong magkape, magtsaa, mag-milk tea habang kumakain ng tinapay, while watching movie, while listening to live band music, so this is the place for you. Grabe no, hindi ka magugutom dito dahil ang daming pwedeng kainan. Actually, Resorts World 1 has 19 dining shops and restaurants. Yes po, idagdag mo na tong vintage room which offers Western cuisines. After this, we decided to go back to our cabin room para mag-ayos ng gamit. And then, umakyat kami kasi naramdaman namin na umaandar na yung cruise ship. So, we are now departing from Hong Kong, going to our first stop in Japan, which is the Naha in Okinawa. Nandito naman tayo ngayon sa Deck 30 na pinakamataas na deck ng Resorts World 1 kung saan tanaw ang Parthenon Pool, yung mga jacuzzi, Caesar salad, gutom, Caesar slide. And itong nilalakaran ko ngayon ay parte ng jogging track.
So by the way nga pala mga Team Apro, no, when it comes to cabin rooms, meron kayong 4 na pwedeng pagpilian. So ang pinakamura sa lahat is the inside stateroom. Yun nga lang, wala pong itong bintana. To be followed by Ocean View Stateroom, which is ito yung room namin ngayon na merong bintana. Then the third one is the balcony stateroom. Kung gusto magmuni-muni sa labas, mayroong balcony while watching the sea. Pero kung meron ka namang extra pera, gusto mong lasapin lahat ng luxurious things that Resorts World 1 can offer, then go for the Palace. May iba't ibang kategory din pag Palace. Yung pinakamahal sa lahat is the Palace Penthouse, then the Palace Villa, and the Palace Suite or Deluxe Suite. Those guests na naka-check-in sa Palace, sila yung mga unang umaakyat ng barko kasi they have the priority check-in, priority din sila pagdating sa luggage. Sila din yung mga unang bababa sa barko kapag check-out. They have priority access sa mga production shows, as in sa unahan sila nakaupo. And meron silang sariling mundo. I mean, meron silang sariling swimming pool. Ayan, no? They also have 24-hour butler service and free flow of chilled juices, Chinese and Japanese tea, and coffee. In short, kayo na talagang pinagpala. Out of 926 rooms na meron sa Resorts World 1, 40 ang Palace. And take note guys, meron din silang sariling fine dining. O, diba? Ito naman po ang Sportsplex kung saan pwede kang maglaro ng basketball from 10 a.m. to 8 p.m. And itong nilalakaran ko ay parte din to ng jogging track nila. At dahil mahangin sa taas, baba muna ulit tayo sa Grand Piazza dahil mayroon nagaganap na bentahan. Ayan, may sale ng bags, cups, at kung ano-ano pa guys. Eto na, nag-uumpisa na. At kung bibili kayo guys, keycard lang ang kailangan. Remember, wag nyong wawalain ang keycard nyo dahil that will serve as your credit card inside the ship. Kapag na-misplace nyo yung keycard nyo, i-report nyo agad sa reception area dahil pwedeng gamitin niya ng iba pang shopping sa loob. Sa Deck 6 naman, makikita ang Dream Dining Restaurant, ang isa sa mga inclusive restaurant sa loob ng cruise ship. Meaning, libre po dito at fine dine ito that offers Chinese and Western cuisines. Casual wear po ang outfitan dito at huwag kayong magsusuot ng tsinelas, okay? So for this day, Lido Buffet muna tayo, bukas na tong Dream Dining. At dahil naglalayag na yung cruise ship, ay nag-umpisa na ang mga kaliwat kanang kantahan, activities at kung ano-ano pa. So for our dinner is dito kami kumain ulit sa Lido Buffet, which is complimentary. Remember guys, 3 ang restaurants na walang bayad. Una ay ang Lido Buffet kung saan most of the entire cruise is dito kami madalas kumain. Followed by the Dream Dining which offers the Western and Chinese cuisines. And the last is the Pavilion Restaurant which offers Chinese cuisine. But remember guys, eto wag na wag niyong kakalimutan. Kung dinner ngayon at kumain na kayo sa Lido Buffet, hindi ka na pwedeng kumain sa Dream Dining at sa Pavilion. Tatandaan nyo yan, utang na loob kung ayaw nyong ma-chargean kayo. Sa entrance kasi ng 3 inclusive restaurants na to is isa-swipe yung keycard nyo. So madedetect nila kung kayo ay kumain na sa Lido Buffet, sa Pavilion, or sa Dream Dining. Ulitin ko, once per meal lang kayo pwedeng kumain sa 3 restaurants na ito. Hindi ito tulad ng Norwegian Cruise and ng Royal Caribbean Cruise na kapag kumain ka sa kanilang mga buffet restaurant ng dinner, pwede ka ulit umulit ng dinner sa ibang inclusive restaurants nila. So again, dito sa Resorts World 1, it's a no-no dahil nung kinumpute ko, kapag kumain ka ulit sa ibang inclusive restaurant, you will be charged less than 1,000 pesos per head. Ang maganda sa Lido Buffet is siguradong meron kang mauupuan dahil bawat table ay may number at sa entrance pa lang i-assign ka nila kung saan table ka kakain.
After mabusog ay dumiretso na kami sa Zodiac Theater for our very first show sa loob ng Resorts World 1. O diba, mayroon pang papopcorn. Pero syempre may bayad yan. Bale sa batch 2, slot kami parating nanonood ng mga shows para sakto busog. Kasi yung first batch kasi 7:45 to 8:30, nagsasara yung ibang main dining ng 9 PM. So 30 minutes ka na lang, di ba? Maghahabol ka ng pagkain, mabulunan ka pa. And as usual, nandito yung mga taga-palasyo, sila yung uupo sa unahan. Christmas Eve ngayon, kaya related sa celebration yung kanilang production show. So that ends our first day, and kinabukasan on our day 2 is buong araw maglalayag yung barko sa dagat. So we tried the Dream Dining restaurant, which is a complimentary. So meaning wala pong bayad, pero fine dining po ito, kaya bawal ang naka-sleepers. Hello po! Bali sa unahan pa lang ay tatanungin na kayo ng receptionist kung Western or Chinese cuisine yung gusto nyong kainin. Bale, during our entire cruise, this is the first and the last time na kumain kami sa Dream Dining. Okay naman yung food, pero mas gusto pa rin namin yung buffet style. So hiwalay yung mga guests na pumili ng Chinese cuisine, and hiwalay din yung mga guests na pumili ng Western cuisine. So hindi po pwede ang inter-order. You need to make up your mind doon pa lang sa reception area. After eating is dumiretso kami ng Grand Piazza kasi based on the schedule is maraming sale na magaganap. So ginrap namin yung chance na bumili ng mga souvenir bags kasi napakamura lang talaga. 150 pesos lang per bag, o diba ang mura. Basically kung ano yung mga ginawa namin sa day 1, so yun din mga pinagagawa namin sa day 2, so naglamierda lang kami. So yung most significant na ginawa namin this day is yung umattend ng production show for the second night. Magic show siya, kaya nag-enjoy yung anak namin si Ayesha. Ang isa sa mga nagustuhan namin sa mga production shows ng Resorts World 1 ay meron silang interaction right after the show. Sa ibang mga cruise ships kasi na pinanggalingan namin, after matapos yung show, nagsara na yung kortina, mag-aalisan na yung mga audience. Pero dito sa Resorts World 1, hindi. Kasi after the show, yung mga stage performers, bababa sila and magpapapoto op sila kasama yung mga audience or mga cruise passengers. Actually, ganito rin yung ginagawa nila nung Star Cruises Virgo Days pa. Kaya nung first night na bumaba yung mga stage performers, una agad kami sa pila kasi alam na namin yung mangyayari. Kaya yan, nakapagpa-picture agad kami sa kanila. So that ends our second day, and kinabukasan is maaga po kaming nagising at kumain sa Lido Buffet dahil ngayong araw po kami bababa sa Naha, Japan. By the way po, no, sa Lido Buffet, meron pong mga tables sa labas. So kapag puno na po, pwede nyo pong isuggest sa mga receptionist na sa labas kayo kakain. So tip, no, dalawa kasi yung entrance ng Lido Buffet, sa left and sa right. So if you're facing the entrance, dun po kayo pumila sa right side. Dahil yung mga receptionist dun, yung may hawak ng table sa may labas ng Lido Buffet. Kapag shore excursion day, nahati sa dalawa yung mga cruise passengers. Yung mga nag-avail ng shore excursion package ng cruise ship and yung mga nag-DIY or yung mga kumontak ng mga local travel agencies. So if you belong to those who avail the shore excursion package, nakalagay sa mga ticket nyo yung specific time and place sa loob ng barko kung saan kayo magagather at doon kayo imimit ng inyong mga assigned cruise staff in charge sa shore excursion. Bale, maraming advantages kung sa shore excursions ng cruise ship kayo kukuha ng land tour packages.
First is hassle-free kasi sila mismo yung bahala in everything. Transportation, tour guide. So, uupo ka na lang at maglalakad na lang ng konti. Second is usually kayo yung mga unang bababa sa barko para mag-land tour. And third is siguradong hindi kayo iiwan ng barko. Kahit late kayong dumating from the tour, unlike sa mga nag-DIY, so pag na-late kayo, possible kayong iwan. Sa mga nag-DIY naman like us, is kahapon kumuha kami ng stop sa Sojak Theater, doon kami pumila para sa scheduled time ng pagbaba namin sa barko kasi by batch siya. And then, i-announce yan sa PA system sa buong barko kung anong batch na yung lalabas. Actually, napaaga nga yung paglabas namin sa barko because of the generosity ng isang kababayan nating Pinay na cruise staff na nag-assist sa aming mga Pinoy para makababa kami ng mas maaga than scheduled time. So right now is nandito na po kami sa Naha, which is the capital of Okinawa Prefecture, the southernmost part of Japan. And take note guys, visa free po sa part na to. Nag-undergo kami ng immigration process sa cruise terminal na mismo ng Naha, and ang tanging dinala lang namin ay yung photocopy ng aming passport. Binigyan din kami dito sa terminal, kung napansin nyo kanina, ng isang papel kung saan ibibigay po namin yun sa taxi driver at checkan po namin kung saan namin gustong magpahatid. Kasi alam naman po natin sa Japan, medyo challenge po sa kanila ang magsalita ng English. May mga options kung gustong pumunta sa aquarium attraction nila, sa mga shrines, sa Shuri Castle, na kilala dito sa Naha. Pero kami, pinili namin pumunta sa Kokusai Dori Street, also known as the International Avenue. This is a 1.6 kilometer stretch of road with stores, restaurants, and bars. So kung ang trip mo ay mamili ng mga souvenirs, kumain ng Japanese foods, bumili ng pasalubong, mag-inom, magwalwal, mag 7-Eleven, mag Alphamart, bumili ng mga Japanese anime characters like Pokemon, Dragon Ball Z, Naruto, Demon Slayer, at kung ano-ano pa. At kung trip mo ang mag-photoshoot, mag-picture-picture lang bilang patunay na nakapunta ka ng Japan, congrats, this place is for you. Hindi kami nakaramdam ng pagod kakalakad dito kasi kaliwat kanan ba naman yung mga bilihan, yung mga kainan. Pero napansin ko guys sa dami ng pinasok namin mga souvenir shops, comparing prices ng mga items, wala halos pinag-iba. Nakakatawa kasi uniform sila sa prices. Kumbaga nagkakaisa sila sa presyuhan. Kaya ikaw, kung mamasyal ka dito, hoping na magagamit mo yung talent mo sa pakipagtawaran na ginamit mo sa Singapore at Hong Kong, ay nako, madidisappoint ka lang. Pero ito secret lang natin to, wag nung ipagsasabi Meron ditong shop na pinupuntahan ng mga cruise staff pag nababa sila ng barko kasi dito yung pinakamura. Actually, alam na rin to ng ibang nagpunta ng Naha, Japan. So basta secret lang natin to. Hanapin nyo yung Don Quixote. Diyan nyo ubusin yung lapad nyo, pati mga chocolates, napakamura dyan. Kung wala kang dalang Japanese yen pagbaba mo dito, walang problema kasi marami naman ditong ATM. Sa mga pinasok namin mga souvenir shops dito, mas nagtagal kami sa loob ng mga toy shops. Dahil aminin natin guys, halos lahat ng cartoons na napanood natin mula nung mga bata pa tayo hanggang ngayon ay made in Japan. After almost 2 hours na paglalakad at pag-iikot ay nakaramdam kami ng gutom. Kaya we decided na kumain sa isang local Japanese restaurant. Make sure lang guys na meron kayong Google Translate app on your phone para magkaintindihan every time you order. So after mabusog ay nagpatuloy kami sa aming paglalakad papunta sa Heiwa Dori Shopping Arcade and Makishi Public Market. Ayan. This is very popular for both tourists and locals kasi mura yung mga bilihin dito. At maraming mga food stalls. Covered din yung buong market kaya hindi ka kakabahan kapag umulan.
At kung natatandaan nyo yung sinabi ko sa inyo kaninang secret natin, makikita yung Don Quixote sa right side nito, bago yung entrance. So kung kapos ka sa oras sa pagsha-shopping, ayaw mong lakarin yung buong stretch ng Kokusai-dori, dito ka pumirme. After naming makapamili ng mga souvenir items, we decided na bumalik na ng barko kahit maaga pa. Dahil kagaya nga ng nabanggit ko kanina, the best time para ma-enjoy yung mga amenities ay yung time na nasa labas ang karamihan ng mga cruise passengers at naggagala. By the way, it is important to note that Resorts World 1 cruise ship is following the time of Hong Kong. Yung ibang cruise ships kasi, they are following the local time ng mga lugar kung saan sila nagdadock. So kahit may 1 hour difference ang time ng Japan and ng Hong Kong, still ang fina-follow pa rin is the Hong Kong time. So kailangang tandaan nyo to para hindi kayo maiwan ng barko. At kagaya nga ng hinala namin, walang katao-tao sa amenity pool area ng barko. Don't be fooled guys ha, malamig talaga yung tubig, sobrang lamig, pero ewan ko ba kung paano niyan kinakaya. After niyang makailang ulit sa Caesar slide ay nagbabad na siya sa pool after. Meron din sila ditong life jacket na pwedeng hiramin for kids. Ang Parthenon pool at yung 4 na jacuzzi ay open from 8 a.m. to 9 p.m. While the Caesar slide ay open from 9 a.m. to 1 p.m. Then mag-open ulit siya from 3 p.m. to 7 p.m. Ang good news ay mga Pinoy din po ang mga lifeguards dito. Kaya nakarami siya ng slide at talagang nag-enjoy si Ayesha sa pagsuswimming. Habang ako naman ay nagbababad sa jacuzzi. In fairness sa Resorts World 1, compared sa mga cruise ships na napuntahan na namin, ang Parthenon pool ang pinaka-aesthetic. After this ay sa Lido Buffet kami kumain ng dinner at kinabukasan on our day 4 ay dito rin kami nag-breakfast in preparation sa pagbaba namin sa Miyakojima. Bali dito sa Miyakojima is DIY lang din ulit kami. And in contrary to yesterday ay wala ng immigration process na magaganap dito. Kaya yung mga hindi pumila at hindi bumaba ng Naha Cruise Terminal ay hindi sila allowed bumaba dito sa Miyakojima. And diba guys, nabanggit ko 3 ang inclusive restaurants dito. Yung Dream Dining na once lang namin napuntahan, then itong Lido Buffet, and then yung isa yung pavilion yung may mga Chinese cuisine. Pero never na naming na-try. So sa Dream Dining once lang, and then the rest of our cruise is sa Lido Buffet na talaga kami nagstay. And if I'm going to rank Lido Buffet versus the Norwegian Buffet and sa Royal Caribbean, Norwegian ranks first, number 2 is Royal Caribbean, and number 3 itong Resorts World 1. At kung bakit, it's for you to find out. So panoorin nyo rin po yung vlog namin about Norwegian Cruise, Jewel, and Royal Caribbean Spectrum of the Seas. O diba, na-plug ko pa yan. O tama na yan, mukhang naglalaway ka na. So after naming mag-breakfast is dumiretso na kami sa gangway kung saan sinaswipe ang aming mga keycards para makalabas kami ng barko. At dahil malayo ang port sa cruise terminal ng Miyakojima, provided ng barko yung bus na magsasakay sa mga passengers papunta doon. Miyakojima is part of the Okinawa Prefecture na 300 kilometers ang layo from the main island ng Okinawa. So kung ikukumpara sa Pilipinas, para kang nag-drive from Manila to Aurora Province. Nung dumating kami sa cruise terminal ay mahaba yung pila sa taxi, as in konti lang yung taxi na dumarating, kaya we decided na maglakad sa labas. Pero dahil bihira lang talaga yung taxi, lakad lang kami ng lakad kung saan kami mapadpad, buti na lang hindi mainit. Sa kakalakad nga namin, na-realize namin yung Miyakojima parang ghost town. Pwede siyang gawing set ng isang zombie movie. Bilang lang talaga sa daliri yung mga makakasalubong mong tao dito. Sa kakalakad nga namin, napadpad kami sa
main retail district ng Miyakojima, ang Aeon Town Miyako Minami Shopping Center. O diba, may Daiso pa. Although this island is not a shopping destination, here you will find a well-stocked supermarket, a comic book cafe, everyday goods like clothing, electronics, and hardware. Plus, meron ding McDonald's dito. Bale, inubos na lang namin dito yung natitira naming yen na winidraw namin kahapon sa Naha. Kasi this is the last day namin sa Japan. After namin makapamili ng konti, ay nag-taxi na kami pabalik ng cruise terminal. As usual, para makapag-swimming ulit si Ayesha. And habang nakasakay kami sa complimentary bus pabalik ng Resorts World 1, naisip ko kung ano kaya ang sasabihin pag gusto mong pumara pag nandito ka sa Japan, no? Naisip nyo ba yun? Oh, by the way bawal kayong mag-akyat ng mga fresh fruits and vegetables sa barko. Ganon din kapag galing sa barko papaba ng mga lugar kung saan kayo mag-shore excursion to prevent infestation. Tonight is a very special night dahil tonight is the night for the barbecue pool party. Tugs, 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 tugs. So ito yung hindi namin naranasan sa ibang cruise na napuntahan namin. Kaya plus ganda points ka sa amin, Resorts World 1. Grabe mga pagkain dito guys, overflowing. Yun nga lang din, nagbi-build up yung mga tao kasi sarado yung Dream Dining and Pavilion Restaurant. And wala ding handa sa Lido Buffet to give way for this barbecue pool party. Okay lang yan. Piliin nating maging masaya. Yeah, tugs, 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 tugs. So gugutumin muna namin kayo mga ka-Team Apron. No? Libre po yan lahat. At ang good news, kung busog ka na, kumuha ka pa ng plato, punuin mo at dalhin mo sa cabin room mo. Yes po, allowed po yan. Kaya wag na po kayong magdala ng plastic tapos patagon yung ilalagay sa bulsa nyo. Walang pipigil po sa inyo kapag magdadala kayo ng food from the buffet and sa barbecue pool party na to. Yun nga lang guys, ngayong special event lang na ito, sila nagbigay ng ice cream for free. Kasi sa ibang cruise, libre po ang ice cream every day. And if you want to update your social media friends and family about your cruise vacation and of you enjoying this barbecue pool party, merong satellite wifi ang Resorts World 1. Pero may bayad. Meron silang standard and premium wifi package. Sa standard, you can browse your social media apps and your email for 59 Hong Kong dollars or katumbas ng almost 450 pesos per gadget per day. Sa premium package naman is standard package plus video streaming sa halagang 79 Hong Kong dollars or 600 pesos per gadget per day. If you are on a budget, pwede namang isang gadget lang ang bilhan nyo ng wifi, then log in, log out lang para magamit nyo yung ibang gadgets nyo. Alright, so that ends our day 4. Ohayo! It's day 5 and buong araw pong maglalayag ang Resorts World 1 pabalik ng Hong Kong. At dahil lahat ng cruise passengers ay nasa loob ng barko, kailangang agahan para makapwesto agad sa Lido Buffet. Kailangan na namin kainin lahat ng pwedeng kainin dito. Dahil pag uwi ng Pilipinas, balik dilata na naman tayo. Maraming naka-line up na activities today kaya kailangan naming mabusog. After breakfast ay dumiretso kami sa Grand Piazza dahil may mga nagaganap na namang bentahan. By the way guys, if you're looking for merchandise from Resorts World 1, wala po silang ganun dito. Unlike ng ibang cruise ships na meron silang mga mugs, t-shirt, jacket, keychains, ballpens na may mga logo ng mga cruise ships, dito totally wala talaga. Yung binigay lang nilang lanyard na merong tatak ng Resorts World 1, yung meron kaming merchandise. Next in our agenda is nagpunta kami sa Palm Court located at the Deck 12 Forward, meaning sa unahan ng barko. Dito kasi gagawin yung mga activities like Okinawa stone painting and kung paano gumawa ng music snow globe.
Take note po ha, may mga activities na free and merong mga activities na may bayad. Kagaya nung paano gumawa ng music snow globe, may bayad po yun. That's 100 Hong Kong dollars or almost 1,000 pesos din. Para mag-participate sa mga paid activities, bibigay nyo lang yung inyong keycard sa staff, then isa-swipe na nila yon. The Palm Court has the best view of the ocean. Dito rin nakatambay yung mga gustong magmuni-muni and yung mga gustong maglaro ng mga board games. So while waiting for the schedule of snow globe making is naglaro muna kami sa arcade hub ng Resorts World 1. Ito naman yung mga board games na pwede nyong hiramin at pwede nyong dalhin sa Palm Court para laruin. Yung board games lang po bali ang libre and the rest may bayad na. Kagaya nitong air hockey table na nilalaro namin, may bayad din po ito. Isa-swipe mo lang yung key card mo. Nakakatuwa lang isipin na yung nilalaro namin sa Tom's World and Quantum is nilalaro namin ngayon dito sa loob ng cruise ship. Pero yung nakakaiyak na part ay yung presyo ng bawat game. Kaya talagang ginagalingan ko para matagal yung buhay ko dito. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paanong mag-book sa Resorts World 1, pwede po kayong dumiretso sa kanilang website, especially kung gagamit kayo ng inyong mga credit card or debit cards. Pwede rin po kayong mag-book sa Klook, o diba? In our case, sa travel agency kami nag-book. Take note mga ka-Team Apron, book and pay po ang Resorts World 1. Meaning, if magbubook kayo, kailangan full payment agad. Hindi ito tulad ng Norwegian and Royal Caribbean na pwede ka munang mag-down and then babayaran mo yung kabuuan 3 months before the scheduled sailing date. At ang isa nyo pang dapat tandaan at kasama sa budget ay yung gratuity fee, which cost 150 Hong Kong dollars per person per night. And since tatlo kami, that's 450 Hong Kong dollars or around 3,300 pesos per night. So 5 nights ito, so bahala na kayong mag-compute. Dito sa barko talaga yon need isettle. Unlike ng ibang cruise ships na meron kang option kung gusto mong isama sa total cruise fare mo. Another difference is that sa ibang cruise ships ay meron silang mobile app kung saan pwede kang mag-pre-book ng mga short excursion, ng wifi, ng mga merchandise, or ng surprise package if you're going to celebrate birthday or anniversary inside the cruise ship. Bali wala pang ganon ang Resorts World 1. So after naming makarami ng games sa arcade hub, ay dumiretso na kami ulit sa Palm Court. Nakatabi lang naman ng arcade hub. Dahil mag-uumpisa na ang workshop kung paano gumawa ng music snow globe. 100 Hong Kong dollars ang bayad dito dahil sa mga equipments na gagamitin. So habang nag-e-enjoy sila sa kanilang bonding sa paggawa ng snow globe, ako eto naman nag-e-exercise sa isip. Makita ko lang tong mga to para nakapag-exercise na rin ako. Next activity naman ay Okinawa Stone Painting, which is a free workshop for all. Simple lang naman yung gagawin, lahat ay bibigyan ng bato tapos merong ipo-provide na watercolor, then ikaw nang bahala kung anong trip mong ipinta doon sa bato. So after naming mailabas ang aming mala Pablo Picasso na talent sa pagguhit, kumain muna kami ng dinner sa Lido Buffet and dumiretso na sa last show. Dahil last night na ito ng aming cruise vacation. Based on our experience, kung ano yung last night, yan yung pinakabonggang production show. Kaya don't miss it guys. Make sure guys na maka-perfect attendance kayo sa mga shows dahil in the first place binayaran niyo yan. Sa totoo lang, maraming namamahalan sa cruise kasi naiisip agad nila yung presyo yung total price. Pero if you're going to compute everything, the unlimited food, breakfast, lunch, dinner, cabin room mo for 6 days and 5 nights, the grand production shows every night, idagdag mo pa dyan yung na-save mo sa airfare papuntang Naha at Miyakojima in Japan. And take note, hindi mo na kailangan pang mag-file ng Japan visa dahil may special arrangement yung mga cruise ships sa Japan government to allow
cruise passengers na bumaba ng Japan na passport lang ang kailangan. O diba? Kaya kahit yung pinakamurang room lang yung kunin mo, yung inside stateroom. Kasi pare-pareho lang naman kayo ng kakainin eh. Pare-pareho din naman kayong lalapag sa Japan regardless of your cabin rooms, diba? So after the production show is, nag-decide kaming bumalik sa Arcade Hub. And we are so blessed na nilibre kami ng Pinay cruise staff na taga Fairview. Kaya guys, hindi kayo ma-out of place kapag nag-cruise kayo dahil maraming staff na galing ng Pilipinas na handa kayong ilibre. O, sana all. Well, all things must come to an end. Kaya kinabukasan is disembarkation day na. Moment of truth dahil bayaran na ng bill. Lahat ng nagastos namin na hindi komplementary, eto na, sisettle na namin. You can pay in cash, credit card, or debit card. So after naming masettle ang aming bill, hinintay lang muna namin yung designated time kung kailan kami allowed bumaba kasi by batch po yan. Thank you guys for watching. Till our next travel vlog mga ka-Team Apron. Thank you for watching. Till our next vlog. Don't forget to like, comment, and share. Bye!